Hi there, I'm Lukman of Codeworking Channel. In this video, pag-usapan natin kung paano mag-set up ng development environment for UI web development. Hi there, I'm Lukman. Pag-usapan natin kung anong mga tools and technologies na kakailanganin mo for UI web development. Bago tayo mag-upisa, pag-usapan muna natin ang mga technologies na kailangan mong matutunan para sa UI web development mo. Ang basic technologies na kailangan mong matutunan for your web development is ang HTML, CSS at saka JavaScript. Alam kong mabigat ito sa umpisa, pero sa emerging technologies ngayon, mas pinadali ang paggamit sa mga technologies na to sa pamamagitan ng mga web frameworks available sa industry right now. Ang common available web frameworks sa industry is ang Angular, React.js at saka Vue.js. And each of these web frameworks have advantage and disadvantage when it comes to their capabilities. Pero ang gagamitin natin for this demonstration is ang Vue.js. Maliban sa UI web frameworks na gagamitin mo para sa yung UI web development, mainam na gumamit ka rin ng tools para sa yung UI design. In my own experience, most of the time sa application development ay nasuspend sa UI designing. Pero sa emerging technologies ngayon, mas pinadali ang UI designing sa pamamagitan ng mga tools na available ngayon sa industry. Katulad na lang ng material design na ginawa ng Google, mas pinadali nito ang paggamit ng mga UI controls para sa iyong application. And most of the development environment available sa industry right now such as ang Ionic or Quasar ay gumagamit na rin ng material design which nagsusupport na rin ng mga web frameworks. For this demonstration, ang gagamitin natin na development environment is ang Quasar dahil ang Quasar ay ginawa specifically for Vue.js. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga technologies na gagamitin natin for this demonstration. For the programming language, ang gagamitin natin is TypeScript. For UI web frameworks na sabi natin kanina na ang gagamitin natin is ang Vue.js. Pero para magamit natin ang mga technologies na to, kinakailangan natin mag-install ng Node.js, a cross-platform environment na ginagamit sa development pati na rin sa production. For IDE, ang gagamitin natin is ang Visual Studio Code ng Microsoft. Tapos, for development environment setup na makakatulong sa atin sa pag-build natin ng application natin, gagamitin natin ang Quasar, which is specifically created para sa Vue.js. Umpisa na natin ang pag-set up sa development environment natin for UI web development. Ang first na gagawin natin is mag-install ng Node.js. So, ano ang Node.js? Ang Node.js is a JavaScript runtime na pwede natin magamit as a tool for programming to automate some of the things na ginagawa natin sa software development. So, hindi lang sa JavaScript na programming language siya magagamit. Pwede rin siya magamit sa ibang mga development such as Java, JavaScript, TypeScript, .NET. Maraming mga gamit ang Node.js. So, aside from development environment, pwede rin siya magamit as a JavaScript engine na pwede magamit sa production. So, you can download ang Node.js from nodejs.org. Tapos, bibigyan ka nito ng link na makikita natin dito. Here, in my case, I'm using Windows kaya binigyan niya ako ng link for Windows. Pero kung if you're using a different operating system, yun din ang ibibigay na siya na link. So ngayon, ang current version nila is version 17. Pero ang stable na latest version nila is version 16. Pero if nakapag-install ka na tapos ang version mo is version 14 or later, pwede na rin yun. Okay? So, first thing na gagawin natin is i-download natin ito from here tapos install nyo sa environment ninyo. So, ang indication na nakapag-install kayo is pag pumunta ka sa terminal mo, if you execute node tapos dash version, it should give you the version of your Node.js. So, try nyo lang yan. Itong command line na to. Then,
sa terminal, tapos check nyo kung anong version naka-install sa inyo. In my case, ang naka-install ngayon is version 14. So that should be okay. After installing Node.js, ang susunod na kailangan natin install is ang Visual Studio Code na IDE. So, ito ang gagamitin natin IDE for this demonstration. So, Visual Studio Code is an IDE na gawa ng Microsoft with the help of open source community. So, we can download this IDE from code.visualstudio.com. So, ang IDE is nagsusupport siya ng iba't ibang platform. So, in my case, I'm using Windows, pero pwede mo na siya magamit sa macOS, Windows, at saka Linux. One of the good things about Visual Studio Code is nagsusupport siya ng iba't ibang programming language such as Python, C++, Java, JavaScript, C#, and so on. So, marami siyang support ng mga programming language. In fact, pwede mo pa siya madagdagan in the future. Kung mayroong mga bagong programming language na maglalabasan, because meron siyang extensibility na capability. So, that is one of the reason also bakit ang Visual Studio Code is ang commonly used na IDE sa industry right now. Other tools na pwede mo magamit in your UI web development is ang Git version control. Ang Git version control is pwede mo siya magamit to collaborate with other programmers or maybe with the open source community or your development team. So if you want to create a repository sa github.com, which is the social media ng mga programmers, kinakailangan mong mag-install ng Git version control. So, in order for you to get the installer ng Git version control, pwede mo siya ma-access and download it from git-scm.com. Nagsusupport ang Git version control ng iba't ibang operating system. Although it is created for Linux, pero nagsusupport din siya ng Windows at saka Mac OS. If you want to know more about Git version control, I have a complete video series about it na pwede mo makita in the description below. After installing the tools that you need for your UI web development such as Node.js tapos ang IDE mo, Visual Studio Code, you're almost there. Pwede ka na magsimula. But before that, kailangan mo na natin mag-install ng Quasar, ang development framework na gumagamit ng mga technologies na napili natin. Ang Vue.js, TypeScript, tapos ang Material Design. So, ang Quasar ang kakailangan natin para magamit natin ang mga technologies na to. So, you can access more information about Quasar if you go sa website nila sa quasar.dev. So, ito yung website nila. So, if you go dito sa Getting Started, if you click mo yan, makikita mo yung mga features na ibibigay sa iyo ng Quasar. So, one of the important features ng Quasar is nagsusupport siya ng TypeScript. So, match siya sa kailangan natin. So, to install it, punta ka lang dito sa Install Quasar using CLI. Tapos, ipapakita niya sa iyo kung ano yung kailangan mo. So, in order to install, kinakailangan mo ang command line na ito. npm space install space -g space @quasar/CLI. So, yung -g, ibig sabihin global. So, ibig sabihin, install mo siya only once. By the way, ang kailangan ng Quasar na version ng Node.js is version 12 or later. So, subukan natin, i-install natin ito. So, open natin yung terminal natin. So, install mo npm install or pwede rin shortcut yung I lang. Pwede rin ganyan. Tapos, lagyan mo ng G, ibig sabihin global, kasi gagawin natin to only once. In my case, na-install ko na, so okay lang, hindi ko siya execute. Pero, i-demonstrate lang natin. So, @quasar/CLI. So, pag install mo yan, may install na yung Quasar sa environment mo. So, yung npm dito na command line is Node Package Manager, which is part ng Node.js. So, if you install Node.js, that will become available already in your machine. So, after installing this, ma-available yung Quasar, tapos pwede ko na mag-create ng Quasar project or application from scratch. Okay, so after installing ang Quasar CLI, pwede na tayo makakreate ng UI web application from scratch using the Quasar. So, open mo lang yung Visual Studio Code mo, tapos
open mo yung terminal mo or pwede ka dito, i-press mo dito yung terminal tapos i-click mo new terminal or Ctrl Shift yung sa tilde na shortcut. So, i-execute mo lang yan tapos magpunta tayo kung saan tayo gusto mag-create ng project. So, pwede tayo pumunta sa desktop. Yan. Tapos mag-create tayo dito ng project. So, pwede natin ma-access ang Quasar na SLI or command line using the keyword na Quasar. So, type lang natin dito ang Quasar. Yan, Quasar. I-type Quasar alone. Makukuha natin yung help niya. So, malalaman natin kung paano siya gagamitin. Maximize lang natin to. So, here, makikita natin ang help ng Quasar. So, paano siya gagamitin. So, to use it, kailangan natin ang keyword ng Quasar to be followed by space, tapos yung command. Tapos yung command is possible tumatanggap yan ng other arguments. So, for example, kailangan natin is yung sa create para makakreate ng project. So, type natin Quasar create tapos help. Yan. Makikita natin dito kung paano ba mag-create ng project. So, to create a project, ang parameter is yung project name lang. Tapos may optional, pwede ka rin mag-pass ng kit kung saan mo gusto i-download yung starter kit na gagamitin mo. Okay, susubukan natin using the typical command, which is mag-download siya from the internet. So, Quasar create, tapos yung project natin, my first Quasar app. Yan, so keep natin. So, depende sa bilis ng internet mo. So, mabilis yung internet mo, that will download very quickly. Just like that. Tapos, it will give you some choices kung ano yung mga configurations ng application mo. So, you can choose the default. For this case is ano yung magiging project name. So, pwede mo gamitin yung default yan. Yan din yung magiging folder name. So, ito siya. Next na question is kung ano yung magiging pangalan ng app mo. So, pwede mo sabihin dito, pwede na may space. Pwede mo my little app. Example. Lagyan mo ng description. So, little app, for example lang. Tapos, ilagay mo yung author, ay pwede mo ilagay yung email address mo. Yan. So, ito is para sa CSS. Kung anong gagamitin mong CSS preprocessor para mas madali yung paggawa mo sa CSS. So, ngayon, aside from using the plain CSS, mas pinadali pa ang paggamit ng CSS using sa mga preprocessors. Yan. And then, ano yung kailangan pa natin i-install? In this case, i-recommended niya yung ESLint para automatic niya i-correct yung coding mo pag nagkakamali ka. Then, mag-install din tayo ng TypeScript. Pwede ka rin mag-install ng Vuex. Vuex is for state management. Pwede ka rin mag-install ng Axios for Ajax. Yan. Para for asynchronous request sa server. So, it depends sa'yo. So, pwede mo yan check yung Vuex at saka Axios. But, try lang natin. Check siya. So, yan. Okay, so proceed tayo. Tapos, dito is pipili ka ng kung ano yung options mo pag gagawa ka ng components. So, pwede ka gumawa ng options or composition. Yung sa class base is deprecated na. Pero sa new version ng Quasar, ang ginagamit is options. So, yan. Select mo lang yan. Tapos, yung prettier is paano niya pinapaganda yung code mo. So, you can use the standard or prettier or Airbnb. So, it depends here. So, yun, piliin lang natin yung default. Tapos, for this case, kung ano yung recommended na package manager mo, no? So, pwede mo gamitin na yan or
npm itself. Yan. So, npm lang kasi by default, yan siya. Pero kung naka-install ko rin yan, pwede rin. Yan. So, after that, it will be installing the dependencies from node package repository. So, after installing that, lahat ng mga kakailanganin mo for UI web development is mapaprepare na niya. Okay, as of now, tapos na yung sa installation. So, in order to get started, papasok ka lang dun sa directory na ginawa niya. So, which is binigyan natin na folder. So, our application name. So, papasok lang tayo dyan. Sabi natin, change directory, cd, my first QApp. Yan, Quasar app. Tapos, pwede ka na mag-start. So, pwede mo rin yan i-open dito sa Visual Studio Code. So, what you wanna do is code ka dito, type mo code, tapos that. So, naka-open na yung first app mo. So, ang first command na gagawin mo is, yan, magtagal mo lang yung terminal, control, tilde, tapos, mag-execute ka ng Quasar CLI. So, yung Quasar, tapos execute mo dev. Sabihin, development. So, mag-start ka ng development. Once you do that, pwede na tumakbo yung application mo. So, patakbo natin. So, pag patakbo mo yan, automatic yan gagawa yan ng local server mo. So, you can access it using your browser. So, yan. After niya tumakbo, ito na yung output niya. So, meron ka ng Quasar app. Explore natin yung laman ng Quasar application natin. So, makikita natin dito ang root folder. Dito yung mga configuration ng project. Dito yung TypeScript configuration, yung package sa JSON, and so on. So, may important folder dito makikita natin sa root folder, isang source. Dito nakalagay lahat ng mga source code ng application natin. Yan. So, yung lahat ng nakikita natin dun sa UI side, dun sa browser, is dito natin makikita dito sa source. So, may mga folders dito, may assets. Yung assets is yan yung lalagyan ng mga images, mga audios, and so on, mga media files. Diyan mo pwede ilagay. So, yung sa another important na folder dito is ang layout. So, yung layout is dyan mo ilalagay yung magiging structure ng application mo. If you check it here, meron kang isang layout. As of now, yung layout natin na nakita natin kanina na pinaran natin ito. Yung layout na to na merong navigation dito, merong header dyan, tapos merong body dito, content is yan yung structure ng layout natin. So, if open natin yan, close lang natin ito. Terminal. Yan. Makikita natin dito. Ito yung sa layout. So, if play around natin, like for example, tanggalin natin yung header. For example, tanggalin natin to. Tapos, save ko yan. That will automatically update this. Yun, wala yung header, diba? Yan. So, if tanggalin ko yung drawer, ito siya. Ito yung tanggalin natin. Ito, drawer. So, yan, delete natin yan. Yung drawer. So, nag-error siya kasi hindi na ginamit. Wala nang gumamit dito sa essential links. So, pwede mo yan tanggalin. Tapos, galing mo rin siya dyan. So, nag-work na siya. Yan. So, you can play around with it. So, yan yung laman ng layout. So, then, yung layout is actually tumatawag siya dito ng router view or yung mga pages. So, dito, itong queue page container, lahat yung mga tatawagin natin
na mga pages is dito yan papasok, depende sa routing natin. Yan, dito. So, meron tayong dalawang page dito, index, which is yung nakikita natin sa body. Ito siya. Yan yung sa index page, tapos yung sa error. So, kapag nag-access ka ng URL na labas na hindi configured sa router mo, so makikita natin yan dito, lalabas yung error 404 not found. Yun dito sa queue page na container, yung lalabas, ilalagay niya dito is depende sa router. So meron tayong router na folder na kung saan dito natin i-configure ang mga routing. So paano yung sino yung lalabas na layout, ano yung lalabas ng mga pages inside sa layout. So dito natin yun ma-configure. For example, pag pinili natin ang URI slash, ang pipiliin niya na layout is ang main layout. Yan, main layout. Tapos lalagyan niya ng children. Pag nag-add ka ng another URI na kasunod ng slash, which is empty string dito, so ilalagay niya doon ang index.view na which is page dito. So pwede kang mag-add ng more children here. That is for the routes. So you can play around here, like for example dito, pag tinanggal mo tong example, mawawala din sa example doon. So itong example dito, yan yung nagre-represent dyan. So i-save ko lang. So pag ginawa ko yan, nagkaroon siya. Nag-error siya kasi nga yung example dito na component is hindi na siya ginagamit. So I have to remove this as well as this one. So yan yung ginagawa ng ESLint. Yan. So nag-work na siya. So pwede ka lang maglagay ng sample text dito. Sample testing. Kaya may dito app. Yan. Lalabas din dyan. May little app. So ganun. So play around ka lang dyan. With the Visual Studio Code, integrated na rin ang paggamit ng Git. So kanina nag-install tayo ng Git for Windows. If you go here sa source control, pwede kang mag-initialize na repository so that you can monitor all your changes. So dito, so sabi niya dito is ito yung mga bagong files mo. So pag execute natin ng Quasar Cell ay kanina to create a project, ito lahat yung i-create niya. So pwede mo gamitin to as your initial commit. So mag-commit ka para ma-push mo siya doon sa repository mo. Yan. So that concludes our discussion regarding sa pag-set up sa development environment for your UI web development. If you have questions or clarifications, please let us know in the comment section below. And do not forget to subscribe and click the notification bell for more videos na i-upload ko in the future.